Pagkatapos ng pag-uusap namin nila Daddy, ay marami akong na-realize sa buhay. At tama sila, dahil mga bata pa naman kami. Nag-aayos ako ng mga gamit na dadalhin ko sa Egypt. Nang bumukas ang pinto, kaya napatingin ako kay Mommy bago siya pumasok sa loob ng kwarto. At umupo siya sa dulo ng aking kama. Dito na kasi ako umuwi sa bahay namin simula noong binigay sa akin ang divorce paper na pirmado na ng asawa ko at ako'y hindi pa. Pipirmahan ko lang iyon pag uwi ko galing Egypt. Mommy, malambing na tawag ko dahil hindi ko alam kung bakit andito siya sa kwarto ng aking kwarto. Hindi naman na ako umiiyak dahil naliwanagan na ako. Though, malaki ang impact sa amin ang ginawa ni Daddy. Pero hindi ko siya pwedeng sisihin dahil bilang isang ama, alam niya kung anong nararapat sa kanyang anak. Ginagawa niya lang ang dapat dahil totoong malaki ang pagkakamali ko bilang isang anak sa kanila ni Mommy at kapatid. I'm sorry, Mommy. Patawarin niyo ako. Hindi ako nagpakaanak sa inyo ni Daddy. Hingi ko ng tawad sa kanya. Pagkatapos lumapit ako at umupo sa tabi niya. I know that I'm lost. Sabi ko sa kanya at yumuko. Nagmahal lang naman ako pero bakit ganito pa? Ang pangit naman ng kapalaran ko, Mommy. Ginawa ko naman ang lahat para maging akin siya. Pagsisisi ko sa aking sarili dahil totoo naman. Hinaplos ng Mommy ang likod ko, kaya napatingin ako sa kanya. Pagkatapos ay ngumiti siya sa akin at hinaplos na naman ang mukha ko. We all know that the heart is deceitful. Kaya nga may isip tayo na mag-iisip at isipin, alamin, upang malaman natin mismo sa sarili natin kung tama bang tinatahak natin sa buhay. Pag-ibig man o hindi, alam natin na may kasalanan ka sa asawa mo. Kailangan mong harapin yun at itama dahil hanggang ngayon, dala-dala ni Pamela na siyang may kasalanan sa lahat. Kaya tumango ako. Ako talaga ang may kasalanan sa lahat dahil gusto ko lang na maging akin siya, kaya nagawa ko yun. Actually, you and your wife have a love language. Kaso nga lang hindi nyo ma-express sa isa't isa dahil nabalot kayo sa nakaraan. Hindi nyo na-exercise bilang mag-asawa, ang sikreto ng mag-asawa, the 4 C's. Sabi niya at pinakita pa sa akin ang 4 na daliri niya. What does it mean? Tanong ko. The 4 secret C's of marriage are caring, communicating, collaborating, and committing. Sagot niya, huminga ako ng malalim. Dahil wala kaming 4 na C's ni Pamela. Meron kaming caring sa isa't isa. Pero ang 3 C's ay wala na. Hays, kasalanan ko talaga. Bata ka pa anak. You're just 26 years old. Pinapaalala ko lang sa'yo, hindi pa uli ang lahat. Sabi niya sa akin, Salamat, Mommy. Sabi ko at tumayo. Kinuha ko ang kamay niya at inaya na siyang bumaba. I have my 4 principles of marriage. Sa pag-aakala ko which are love, profession, money, and kids. Pero mali pala talaga dahil ang tama ay ang secrets ng marriage nila Mommy. Kaya hanggang ngayon, healthy pa rin ang pagsasama nila ni Daddy. Naabutan namin ang family Jackson sa may sala, kaya lumapit kami ni Mommy. Nagbigay ako ng halik sa Mommy ni Pamela at pati na rin sa kanya, pero umiwas na siya sa akin. Kaya pinikit ko na lang ang aking mga mata at huminga ng malalim. Andito kami para isettle ang lahat. Unang sabi ng Daddy ni Pamela. Umupo ako sa tabi ni Mommy dahil magkakaharap naman. Let the 2 decide, brother. Malumanay na sabi ng Daddy ko. Bigyan natin sila ng pagkakataon, magpakatotoo at mag-usap para masettle ang pagsasama nila. Total, mga bata pa naman sila. Pangungumbinsi pa ni Daddy. Hindi maapektuhan ang pagkakaibigan natin dito, Gerald, kung yun ang iniisip mo. But my daughter want freedom too. Dahil babalik na muna siya sa UK to find herself dahil masyado ng toxic ang lahat. Nagkakasakitan na sila. Sagot ng Daddy ni Pamela at tumingin sa akin. Sila lang din ang makakaayos ng problema nila. Gerald, kung gugustuhin nila pareho. Dugtong pa ng Daddy niya, kaya tumango ako. Kausapin ko muna po si Pamela. Kung anong desisyon niya, I'll respect her. Sagot ko rin at tumayo. Tumingin ako kay Pamela at nahuli ko siyang nakatitig na pala sa akin. Pero mabilis siyang umiwas ng tingin nung nagtama ang mga mata namin at hinawi ang buhok niya.
Nag-excuse muna kami para mag-usap. Nampigilan siya ng mommy at tinignan ang loob ng braso nito. Nagulat pa ako dahil nakita kong namamaga ito. You have control implant? Gulat na tanong ng mommy. Excuse me? Sagot niya lang din sa mommy ko at nauna nang lumabas kaya sumunod ako. Kailangan kong ayusin to pero kailangan ko siyang pakinggan. Huminga ako ng malalim at humarap sa kanya. I'm sorry. Hingi ko ng tawad sa kanya. I'm sorry for the pain that I made since then and everything. Sabi ko pa at yumuko. Tinaas niya ang baba ko, kaya nagtama mga mata namin. Ngumiti siya sa akin at hinaplos ang mukha ko. She's in pain too, dahil sa kagagawan ko rin. Kusang tumulo ang mga luha ko nang yakapin niya ako ng mahigpit at sinubsob niya ang mukha niya sa dibdib ko. I'm sorry, Babs. Iyak na sabi ko at niyakap rin siya ng mahigpit. She's crying too, dahil ramdam kong basa na ang damit sa may chest ko. Hinaplos-haplos ko ang likod niya. Malaki ang kasalanan ko sa iyo simula noon, kaya hindi ako hihingi ng second chance para sa ating dalawa upang itama ang nakaraan. Sabi ko nung humiwalay siya ng pagkakayakap sa akin. I respect your decision, baby. I respect the divorce paper that you signed, but please let me think about it. Bago ko ibigay sa iyo na pirmado ko na rin, bigyan mo ako ng panahon para sa kalayaan nating dalawa, kung tama ba o hindi. Gusto ko lang magpahinga. Gusto kong mag-isip rin. Sabi niya sa akin. I love you, but I'll let you love someone na alam kong hindi ka bibigyan ng sakit nito. Tinuro ko ang dibdib niya. Kung si Joseph man yun, please just love and be happy, can you? Sabi ko at hinaplos ang mukha niya. Hindi kita pakikialaman kung anong gusto ng puso mo. Basta hintayin mo lang ipadala ko ang divorce paper dahil siguradong hindi mo na ako uuwi ng Pilipinas after ko sa Egypt. Sabi ko, malungkot siyang tumango at pilit ang mga ngiti na pinakita sa akin. Mag-iingat kayo doon. May pag-aalalang sabi niya at mabilis na hinalikan ako sa labi. Nung unay nagulat pa ako, pero kalaunan, gumanti na rin ako dahil ramdam ko na baka ngayon ang huling malalasahan ko ang matamis niyang labi. Thank you, baby. Huling sabi ko, kaya tumango siya at kinuha na ang kamay ko at tinahak niya ako papasok sa loob ng bahay at tinungo ang sala dahil naghihintay ang mga magulang namin. Our decision is to finish our marriage and move forward. Sabi niya kaya tumingin ako sa kanya. Ngumiti lang siya sa akin at tumango. Tama naman, mga bata pa kami. I have my implant dahil alam kong hahantong sa hiwalayan ng lahat. I'm so sorry Mr. and Mrs. Ace Williams for this. Dahil alam kong pinangarap niyo rin na magkaroon ng apo sa akin. Pero hindi yun mangyayari dahil simula ngayon, I am not part of your family. Sabi niya. Pamela, tell the truth. Madiin na utos ng daddy niya, pero umiling siya. Ano pang katotohanan ang gusto nilang sabihin? Tanong ng isip ko. Sapat na yun upang maramdaman din nila kung paano ako nasaktan nung pinaramdam nilang hindi ako parte ng pamilya. Matigas na saad niya at tumingin kay Leisha kaya yumuko ito. Nagsimula na naman tumulo ang mga luha niya. Ayaw ko siyang umiiyak dahil nasasaktan ako. Tama talaga ang desisyon naming magpahinga muna. Hindi ako gumaganti. Sadyang gusto ko lang din maging selfish. Kagaya nila nung ako'y nakikilaban sa aking laban. Patuloy niya at alam kong si Leisha ang pinapatamaan niya. Total, si Lemuel na rin ang nagsabi na pwede na ako magmahal kahit si Joseph pa at hindi siya mangingialam. Kaya asahan kong wag na rin kayo mangialam sa akin at sa desisyon ko na tapos na ako sa inyo. Hanggang sa muli. Huling sabi niya at nauna na siyang lumabas sa bahay. Mabilis na tumayo si Leisha at nag-excuse sa amin. Kaya sinundan na lang namin siya ng tingin hanggang sa nawala na siya sa paningin namin. Dahil lumabas na rin siya. I'm sorry, I know that this is my fault, kaya pagbabayaran ko to. Sabi ko't iniwan na rin sila sa sala at umakyat na ako sa taas papuntang kwarto. Pamela's POV. Pamela! Tawag sa akin ni Fatima Leisha, pero hindi ko siya pinansin. Tama ang sinabi ko kanina sa loob ng bahay nila. Hindi na ako part ng family dahil tinapos na namin ang kakambal niya ang lahat. Pamela, sandali! Sabi niya pa pero mas binilisan ko pa ang paglalakad ko. Hanggang sa makarating ako sa sasakyan ko
dahil convoy kami nila mommy. Pamela Jane! Galit na sigaw niya sa pangalan ko, kaya napatingin ako sa kanya. Tinaasan ko siya ng kilay at pumasok na sa aking sasakyan. She knocked 3 times to my window, kaya binaba ko to ng half para kahit papaano ay marinig ko siya. Sa totoo lang, ang laki ng tampo ko kay Leisha. Akala ko ay kaibigan niya ako simula nung mga bata pa kami, pero hindi pala. Please, don't hurt my twin dahil nasasaktan ako. Pakiusap niya sa akin at yumuko. Anong palagay niya sa akin? Hindi rin nasasaktan? Tanong ko sa isip ko. Wala akong ginawa kundi mahalin at alagaan lang bilang asawang kakambal mo. Pero hindi niyo yun nakita at naisip. Sapat nang ipamukha mo sa akin na kahit kailan, hindi ako naging parte ng pamilya niyo. Dahil totoo naman, because we know that. For the mouth speaks what the heart is full of. Sabi ko at binuhay ang makina ng sasakyan. Sapat na yan para malaman mo at para aware ka sa sarili mo na hanggang ngayon, kaibigan pa rin ang turing sa'yo ni Kuya Lorenzo. You're not like Beauty Marie Leisha. You only had one-sided story at pinapalala mo lang ang sitwasyon kung tutuusin. Wala kang naiambag sa kakambal mo, kundi galit lang din. Sabi ko sa kanya. I'm sorry, Pamela. Sagot niya sa akin at lumayo sa pinto ng sasakyan. Huminga ako ng malalim at bumaba upang harapin siya. Anyways, you're forgiven. Hindi mo naman kasalanan talaga. Sadyang ganito lang siguro talaga ang kapalaran ng isang Pamela Jane Jackson. Pabirong wika ako at niyakap siya ng mahigpit. Hanggang sa muli, Fatima Leisha. Ikaw nang bahala sa kakambal mo. Hirit kong sabi sa kanya at tinalikuran na siya. Kaya mabilis niyang hinatak ang kamay ko at dinala sa likod ng bahay nila. Saan tayo pupunta? Tanong ko sa kanya. Gusto ko lang iparamdam sa'yo kung gaano kakamahal ng kuya ko since then. Sabi niya at binuksan ang ground floor ng pinto pababa. May ground floor ang bahay niyo? Tanong ko kaya tumango siya sa akin. Binuksan niya ang isang pinto and she switched on the light kaya nagulat ako sa tumambad sa loob ng kwarto. Hindi naman kasi mahilig ang kuya ko sa hilig mo like Kuya Joseph, pero hindi iyon batayan upang mawalan siya ng oras para sa'yo. Pagkatapos ng ginagawa niya para sa kanyang sarili, he's following you always, kaya mas lalo siyang nasasaktan dahil hindi na kayo mapaghiwalay ni Kuya Joseph dati. Kwento niya sa akin at kinuha ang picture ko na nakasabit sa my wall. Inabot niya sa akin kaya kinuha ko ito. JB is my playmate dahil wala siya. Remember that? Tanong niya. Tumango ako dahil kasama siya dito noong nag-play ako sa school ng piano. Binaliktad ko ito at nababasa ko ang sulat kamay niya. My baby, sabi ko. May inabot pa siyang picture, kaya kinuha ko na naman. Saan niya ito nakukuha? Tanong ko at inisa-isa ang mga picture ko simula pagkabata. Yung iba nga ay hindi ko na maalala kung anong ganap hanggang sa nakita ko ang picture ko nung 18th birthday ko. She's my dream at siya ang magiging ina ng mga anak ko. Basa ko sa likod ng nakasulat at sulat kamay niya ito. Akala ko. Utal na tanong ko. Akala mo lang lahat ng iyong akala. Halika rito, may papakita pa ako sa'yo. Sabi niya tinatak na naman ang isang kamay ko. At pumasok kami sa isang kwarto. At dahil sa gulat ko ay napasandal ako sa pinto at umiyak na lang. Ngayon mo sabihin sa akin, Pamela, na wala akong karapatang magalit sa'yo. Tanong niya. This is a surprise for you, Pamela. Nung 18th birthday mo sana. Inisip niya to at pinagpaguran niya. He set up everything. Siya lang nag-ayos ng lahat ng yan upang gawing music room mo after. Pero umuwi lang siya nang umiiyak nung gabing yun bago ang karawan mo dahil galing siya sa bahay niyo. Kwento niya. Mga bata pa lang tayo, alam na natin na sa'yo umiikot ang mundo ng kakambal ko. Wala siyang ibang hiniling kundi ikaw lang. You hurt him so much. Ang unang pag-iyak niya dahil sa'yo at nakita ko yun. Nakita ko kung paano siya nasaktan pero binaliwala mo lang siya. May hinanakit niyang sabi sa akin. Hindi mo siya tinanong kung anong dahilan ng pagkaganon niya. Hinayaan mo lang siya at binaliwala. Kuya JB knows everything dahil ilang beses nakiusap si Kuya sa kanya. Pero iisa lang ang sinasagot ni Kuya JB. That he promised you na hindi kanya iiwan dahil playmate kayo. Sinabi sa amin ni Kuya Sian dahil siya ang huling nakiusap kay Kuya JB. Paalam niya pa. I thought he has a fiancé. Bata pa lang siya. Tanong ko pero umiling siya. Ikaw pa lang sana sa mismong birthday mo.
Paalam niya at kinuha ang maliit na box sa gilid ng table, kaya napalunok ako at pinunasan ng mga luha ko. Can I? Tanong ko at inabot ang box na maliit at kulay pula. That is your engagement ring. Sabi niya nang binuksan ko na ang box. Tumambad sa akin ang diamond oak na parang nakakasilaw dahil tumatama ang lighting ng ilaw sa loob ng kwarto. Binili niya yan sa New York. Lahat ng ipon niya ng mga bata pa kami. Pumunta lahat dyan sa singsing na yan. Sabi niya at umupo sa may harapan ng keyboard. And he invest all the instrument here dahil alam niya na kapag asawa ka na niya, ay nabubuhay ka sa music at instruments like your mom. Nilibot ko ang mga mata ko sa loob ng kwarto dahil hindi pa naaalis ang happy 18th birthday baby and will you marry me na nakalagay sa wall. Binalik ko ang box sa table kung saan ito kinuha ni Leisha kanina at tumingin sa kanya. Pero wala na tayong magagawa dahil parehas na kayong nagdesisyon. Sana hanggang sa huli kayo pa rin. Sabi niya sa akin at niyakap ako ng mahigpit. Salamat dito, Leisha. Huling sabi ko at lumabas na kami ng ground floor. Nagpaalam ako sa kanya at siya naman ay kumaway pa sa akin. Kailangan ko munang ayusin ang buhay ko. Buhay namin para handa ulit ako sa laban na tatanggapin ko kasama si Lemuel kung sakaling we emblem of love. Pero kung hindi man, sapat na yon na isipin kung kami nga sa una pero hindi kami hanggang sa huli. 4 years later, 4 na taon na ang lumipas at marami nang nagbago. Simula nung both parties ng family ang nag-usap para panatilihing matibay ang pagkakaibigan ng aming pamilyang kinagisnan. Mga katotohanan sa nakaraan upang maging peaceful na ang bawat isa. At wala na rin akong balita kay Ace Lemuel dahil kami na mismong dalawang pumutol ng communication namin. Simula nung 3 buwan ang nakalipas after ng pag-uusap naming pamilya. Mommy! Mommy! Tawag sa akin ni Angel, kaya napatingin ako sa kanya. Nagulat pa ako dahil tumatakbo na naman siya. Anak, don't run! Sita ko sa kanya dahil bawal siyang mapagod. Mamaya'y hindi na naman siya makahinga sa pagka-aggressive niya. Matigas din kasi ang ulo nito eh. Ang tagal naman kasi ng uncle eh. Reklamo niya at nagpabuhat sa akin at niyakap ko siya ng mahigpit. Andito na kami ate. Sagot naman ni Angelo dahil nasa likod na pala namin sila. Andito kami ngayon sa Disneyland dahil si Beauty Marie nag-approach sa akin na sumama sa vacation nila ng family niya upang ma-experience rin raw ng mga bata ang mag-explore sa mundo. Nung una nag-alinlangan ako dahil mahirap kasi minsan kay Angel, lalo na kapag mainit, dahil weak ang heart nito. She need always oxygen upang mabuhay lang kung tutuusin. Subalit dahil sa mahal ko sila, kung saan sila masaya ay doon na rin ako. Malaki rin ang pasasalamat ko sa itaas dahil umabot siya ng 4 na taon ng pakikibaka upang tumagal lang siya sa akin. Angel Ace and Angel Angelo Shan, they are my twin. Sila ang pinagkakaabalahan ko sa ospital dahil they are premature twin. At ito ang hindi alam ng daddy nila, pati ang family Williams, na they are existing sa mundo. Simula noong unang gabing may nangyari sa amin ni Lemuel, doon din sila nabuo. Masaya ako nung nalaman kong buntis ako. Pero malungkot ako nung akmang sasabihin ko ang pagdadalang tao ko. Pero hindi ko nasabi dahil nagpaalam siyang uuwi sa Amerika para mag-schooling, kaya mabilis akong nag-agree. Dahil bilang mag-asawa lamang kami sa papel. Pasalamat na lang ako dahil malaya akong nagbuntis habang wala siya. At hindi ko na rin pinaalam sa kanya. Dahil nasa isipan ko na rin noon, baka hindi niya na naman tanggapin ang dugot laman niya, katulad ng ginagawa niya sa akin. Which is my fault rin naman pala lahat. Hindi madali ang pagbubuntis ko dahil mahina talaga ang kapit nila. At isa pa, hindi ko gusto maging premature sila. Pero sila na mismo ang kusang lumabas. 7 months pa lang ang tiyan ko noon. Kaya lumaki sila sa ospital, sa incubator. Angel is weak, but Angelo is healthy. Kaya kahit ganoon bilang isang ina, nilalaban ko pa rin si Angel, kahit alam namin na hindi magtatagal ang buhay niya. Sapat na umabot na siya ng 5 taong gulang kapag hindi siya naoperahan. Ate! Tawag sa kanya ni Angelo na nakahawak sa kamay ko. Si Angelo ang unang lumabas at si Angel ang gustong matawag na ate. Pa-picture tayong 3 dun, no? Turo niya tumakbo siya papunta sa malaking mascot na si Winnie the Pooh and Mickey Mouse. Lumapit kami kay Angelo
at ibinaba ko si Angel at inayos muna ang buhok niya para maganda naman siya sa camera. She's like her daddy. Talagang William sila kung titignan mo. Uncle! Excited na tawag niya kay Kuya Nigel na naglalagay pa ng towel sa likod ni Beauty. Masyado kasing pawisin na raw si Beauty ngayon dahil chubby na siya simula nung nagbuntis at nanganak na rin ng kambal. Ang swerte ni Beauty Marie kay Kuya Nigel dahil minahal siya nito ng gusto. Masasabi kong the man functioned because of his ribs to her woman na magkagapay sila for the purpose and prosperity of their home. They are perfect sa mga mata ko. Pakibigay po yung camera kay Noah Galav. Magpapapicture lang po kaming tatlo rito po. Kay Mickey Mouse at kay Winnie, please. Pakiusap niya kay Kuya at ngumiti naman si Kuya bago tumango. Kinuha ni Galav ang camera at lumapit sa amin. 1, 2, 3, smile! Sabi ni Galav, kaya ginawa naman namin. Binuhat ni Mickey Mouse si Angel, kaya napatawa ito. Galav, patingin! Sabi niya at lumapit kay Galav. Ang ganda naman yan! Sabi niya pa at lumapit ulit sa amin. Isa pa, Galav! Pakiusap niya kaya lumuhod si Galav. Akala naman kung mangingiyo tong batang to. Parang true rin kapag magkuha ng picture, ay may paluhod-luhod pang nalalaman. Buhat mo rin ako, Mickey Mouse, please. Pakiusap niya kaya napatawa na lang ako. Tapos na ba, Galav? Tanong niya habang buhat-buhat siya ni Mickey Mouse. Opo, Kuya. Sagot naman niya. Last na lang, Galav. Hirit niya pa. Ate Angel, sakay ka sa likod ko. Sabi niya kaya napatingin ako sa kanya. Hindi mo kaya ang Ate Angel mo kasi mas matangkad siya sa'yo. Sita ko pero umiling lang siya. Sige na, Mommy. Mabilis lang tsaka healthy naman ang Angelo eh. Sagot niya rin. Kaya wala akong nagawa kundi binuhat si Angel at sumakay sa likod niya. Habang ang dalawang mascot ay nasa likuran rin nila at nakaalalay lang. Sige na, Galav. Bilis! Utos niya kaya mabilis akong lumayo kaunti para hindi ako makuha sa camera. Dahil alam kong bonding nilang dalawa yun. Tawa, Ate Angel! Rinig kong sigaw ni John Nigel II, kaya ginawa niya naman. Pinapanood lang namin silang dalawa habang pinipicturean ni Galav. Nang biglang nawala ng malay si Angel. Patingin nga ng pitik ni Noah, Galav. Huling sabi ni Angelo. Mabilis kaming lumapit sa kanya at binuhat siya ni Kuya Nigel. At ako naman ay kinuha ko ang oxygen niya at nilagay ko ito sa bunganga niya at idinikit sa tenga niya at dibdib. Bakit hindi mo pa siya paoperahan? Tanong ni Kuya, kaya napaangat ako ng tingin sa kanya at umiling. Ilang beses ko nang sinubukan, pero siyang umaayaw. Sagot ko kay Kuya. Pero kailangan, Ate Pamela. Singit naman ni Beauty sa akin, pero umiling ako. Baka hindi niya raw makita ang daddy niya, Beauty. Kailangan mong ipaintindi sa kanya, Pamela. Seryosong wika ni Nigel sa akin, at pinisilang balikat ko. I've tried many times, Kuya. Pero nung kinausap niya ako, heartstock, ina at anak na nag-uusap. Natakot na ako dahil baka ako raw ang dahilan kung bakit hindi niya na makita ang daddy niya. Alam niya sa sarili niyang hindi niya kayang operation, Kuya. Ang gusto niya lang ay makita ang daddy niya dahil yun daw ang hiling niya kay Papa Jesus, kaya lumalaban siya ngayon. So when? Tanong niya sa akin. Ginagawa ko nakakabuti simula nung nagkaisip sila. Sinusubukan kong kontakin ang daddy nila pero hindi ko siya makontak. Simula noong pinadala niya yung divorce papers that he signed to. Malungkot na sagot ko at yumuko. Ayaw kong umiiyak sa harapan nila. Dahil alam ko sa sarili kong nakamove on na ako at ginagawa ko ay para na lang sa mga anak ko. Dahil bilang isang ina, nadudurog ang puso ko kapag inaatake si Angel. Baka mag-collapse na ang heart niya at hindi na magising pa kapag nawalan siya ng malay. Hinaplos ko ang ulo ng anak ko at hinalikan ng noo niya. Alam kong pagod lang siya, kaya nawalan lang siya ng malay. Hindi na ito bago sa akin, dahil simula nang lumabas siya, ay ganito na talaga. Nilalaban ko na lang siya dahil lumalaban din siya. Dinala na namin siya sa hotel kung saan kami nag-check-in, dahil mainit na rin sa labas, at alam kong nagpapahinga lang si Angel. At kapag bumalik na ang lakas niya, ay aggressive na naman ito. Buti na lang talaga at may kaibigan din akong doktor na specialties niya ang puso. A cardiologist doctor. Kaya na-monitor niya si Angel
simula noong umuwi kami sa UK at hanggang ngayon. Pagkatapos ng vacation namin sa Disneyland, isang masamang balita ang nagpauwi sa amin dito sa Pilipinas. Bumalik na kami rito sa Pilipinas dahil nagpaalam na sa mundo ang aking kaibigan na si JB. Mommy? Malambing na tawag sa akin ni Angelo. Lumingon ako sa kanya at pilit ang mga ngiti upang hindi siya maging malungkot. Masakit sa part ko na pumanaw na siya, pero kailangan kong tanggapin dahil hanggang dito na lang talaga ang buhay niya. Angel na ba si Papa? Inosenteng tanong niya sa akin at lumuhod pa. Inalis niya ang mga dahon na naglaglagan sa puntod ni JB at tumingin sa akin. Binabantayan pa ba niya tayo ulit? Katulad ng ginagawa niya sa amin dati? Inosenteng tanong niya ulit. Kaya tumango ako dahil malaking part sa buhay ko si Joseph Brian and his promise remained too. Pwede ako maging papa kapag gusto mo. Rinig kong boses ni Islimuel kaya napatingin ako sa likod ko. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko because he is here too. Nagtama mga mata namin tapos ngumiti siya sa akin kaya nag-iwas ako ng tingin at huminga ng malalim. 4 na taon ko siyang sinubukang kontakin para sa mga kailangan ng mga bata na makita siya. Pero walang nangyari dahil hindi siya nagparamdam sa akin. Sino ka po? Tanong ni Angelo. Nagulat pa ako dahil ganun ang tinanong niya. Buti na lang talaga si Angelo nandito. Kung si Angel ay ewan ko na lang, excited pa naman yung makita ang daddy niya. Kapatid ako ng papa mo. Ngiting sagot niya rin at umupo ito sa tabi ni Angelo. Nakita kong hinaplos ni Islimuel ang pangalan na nakaukit sa lapida ni JB. Bakit ngayon lang po kita nakita? Inosenteng tanong niya pa at tumayo sa pagkakaupo galing sa damuhan upang magpantay sila ni Limuel. Malaki kasi ang kasalanan ko sa papa niyo, kaya doon sa ibang bansa ako nagbayad ng kasalanan. Sagot niya tumingin sa akin, kaya napalunok pa ako. Ganoon po ba? Sayang, hindi mo nakita ang papa ko. Malungkot na wika niya at pasimpleng umupo sa kandungan ng daddy niya. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko sa pasimpleng ginagawa ni Angelo, na ngayon ay nakaupo na sa lap ng daddy niya. Si Papa JB ay inaalagaan kami. Ikaw po, aalagaan mo rin po kami? Tanong niya. Umiling na lang ako sa dalawa dahil tanong ng tanong si Angelo. Parang nakalimutan na rin niyang kasama niya ako. Kung gusto ng mama mo na alagaan ko kayo. Sagot niya naman at tumingin sa akin. Wala naman po akong mama. Magalang na sagot ni Angelo sa kanya. Mommy ko po si Mommy at hindi ko po siya mama. Katwiran niya tinuro pa ako na parang ewan. Actually, alam nila na daddy nila si Islimuel. Dahil never kong pinagkait ang identity ng daddy nila kasi pangarap nila ang daddy nila. Unang-una, karapatan nilang malaman iyon bilang isang anak. Pangalawa, hindi sila involved sa issue namin ni Islimuel noon. Sila yung blessings na dumating sa buhay ko, sa buhay namin. Kaya hindi nila pwedeng maranasan ang masaktan na napagdaanan ko dahil lang sa failed ang marriage namin ng daddy niya. Hi, sabi niya sa akin. Kanina pa siya nandito, ngayon lang siya nag-hi. Anyways, ngumiti lang rin ako sa kanya dahil nakatingin si Angelo na may pakindat pa ang nalalaman. Kaya pinanlakihan ko siya ng mata, pero bumungis-ngis rin. Ang 4 na taon at parang casual lang rin ngayon dahil wala na akong balita sa kanya simula noon. Hindi ko nga alam kung mayroon na siyang may bahay na bago dahil matagal na naman kaming divorce. Huminga ako ng malalim at tumayo na. Ayaw ko na magtagal dahil baka mamaya'y hanapin na ako sa ospital. Magpaalam ka na ka General Williams. Utos ko sa anak ko, kaya tumayo na si Angelo pero hindi ko inaasahan ang susunod na pangyayari. Mommy! Excited na tawag sa akin. Kumunot ang noo ko dahil hindi ko inaasahan na sumunod pala yung babae ko. Akala ko'y nasa ospital siya at ayaw sumama sa amin ni Angelo. Mommy! Tawag niya sa akin, kaya naalarma ako dahil tumatakbo na naman siya. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na huwag kang tumakbo, ang tigas ng ulo mo, Angel? Sita ko sa kanya, pero binaliwala niya lamang ako at ang mukha niya'y umaliwalas ang tingin. She's happy. Her dream became reality. Hello po! Ngiting bati niya at nagpabuhat sa akin. Niyakap niya pa ako ng mahigpit
at hinalikan ang aking pisngi. "Andiyan na ang daddy, mommy!" Bulong niya at sinubsob pa ang mukha sa balikat ko. Rinig ko ang mabilis na tibok ng kanyang puso, kaya naalarma ulit ako. Excited siya sa daddy niya, kaya ang tibok ng puso niya ay abnormal na naman. Nagpapalpitate siya. "Angel!" May pag-aalalang tawag ko sa pangalan niya at hinaplos ang ulo niya. Pero naramdaman kong huminga lang siya ng malalim. "Angel! Anak!" Tawag ko ulit. "Angel!" Pasigaw na tawag ko at hinaplos-haplos ang likod niya, pero hindi na siya sumagot. "Angel!" Tawag ko ulit at tumingin kay Limuel, dahil hindi na siya humihinga at lupaypay na rin siya. Mabilis ang mga galaw ni Limuel, dahil nagsimula na akong kabahan, parang tumigas na ang katawan ko. Mabilis niya ang kinuha si Angel sa akin at tinakbo sa kanyang sasakyan. "Hurry up, dahil mamamatay ang anak mo kung iiyak at tutunganga ka lang dyan." Sigaw niya sa akin. Kaya natauhan naman ako at mabilis na patakbong pumunta ng kanyang sasakyan. Ang lalaki ko naman ay naiwan kasama na ang nurse nila dahil nakita ko na lang siya sa salamin ng sasakyan ni Limuel. Narating namin ang ospital at mabilis niya ang kinuha si Angel at pinasok sa loob. Ako naman ay dahan-dahang pumasok lang. Parang nawawala na ako sa katinuan at ewan ko ba, pero nanghihina talaga ako dahil siguro nararamdaman kong mawawala na si Angel sa akin. This is the reality, dahil alam kong ito ang pangarap niya at ito ang panalangin na always niyang pinaparinig sa akin. Ang makita niya ang daddy niya at mayakap ito ng personal at hindi lang sa picture. Tinungo ko kung saan ang ER at pumasok ako doon, pero hindi ako lumapit dahil hindi ko kayang makita si Angel. Hindi ko kayang makita ang sinosurvive siya ng mga doktor. Nakita ko siyang nilalagyan na naman ng mga oxygen, kaya napaiyak na lang ako sa gilid at napasandal pa sa may pintuan ng ER. "Lumabas ka muna." Utos ni daddy sa akin, kaya mabilis akong lumabas. Hindi ko kaya. Hindi. Umupo ako sa upuan at hinintay sila kung kailan sila matatapos. Kung anong ibabalita nila sa akin. Negative ba or positive? "Everything will be all right." Malumanay narinig kong sabi sa akin ni Limuel, pero umiling lang ako dahil wala siyang alam kung paano ko sinurvive ang mga anak ko. Simula 7 months na lumabas sila sa tiyan ko. Nagpaalam siya sa akin na bibili lang raw muna siya ng tubig, pero hindi na ako kumibo. "Mommy!" Tawag sa akin ni Angelo, kaya napatingin ako sa kanya. Lumapit siya sa akin at nagpakalong. "Iiwan na rin po ba tayo ni Ate Angel?" Tanong niya sa akin. "Hindi." Mabilis kong sagot. "Angel Asen is a survivor. Alam natin yan, Ace Angelo." Pagkukumbinsi ko. "Pero nakita na niya ang daddy." Tanong niya. "Mamaya, madaldal na naman yun at tatakbo na naman kasama mo. Don't lose hope, baby. She's fine." Sagot ko at binaliwala ang sinabi niya. Kaya tumahimik na kami pareho at pati ang nurse nila ay hindi na rin umiimik. "Hello po," sabi niya kay Limuel at kumaway pa. Inabot sa akin ni Limuel ang mineral water, pero tinanggihan ko at si Angelo na ang nag-abot. "Anong tawag ko po sa'yo?" Tanong niya ulit sa daddy niya. "Uncle." Di na sumagot kaya tumahimik silang lahat. Mabilis akong tumayo nung lumabas ang daddy ko, kahit buhat-buhat ko si Angelo na lumapit sa kanya. Ayaw ko kasing ibigay siya kay Limuel dahil baka ilayo niya kapag nalaman niyang siya ang ama ng mga bata. "Daddy, kumusta si Angel?" Tanong ko. Tumingin siya kay Limuel, kaya napatungo na lang ako dahil gusto ng daddy ko na bigyan ng pagkakataon si Limuel bilang isang ama, kaya nakatingin siya sa kanya. "She wants to see you." Irinig kong sabi ni daddy kay Ace Limuel. Kaya nagtaka ito dahil sa sinabi ni daddy, kaya nagyuko ako ng ulo. "Your daughter wants to see you, Ace Limuel." Utos sa kanya ng daddy. Ramdam kong tumingin si Limuel sa akin, pero hindi ko nagawang iangat ang ulo ko. Naramdaman ko na lang na wala na sila ni daddy sa harapan ko. Binigay ko si Angelo sa nurse na nag-aalaga sa kanila at sumunod sa loob. "Daddy?" Rinig kong tawag sa kanya ni Angel, kaya nagsimula nang umiyak si Limuel. I saw the pain in his entire system because of his tears. Dahil sa paghagulhol nito, kaya nadala na rin ako. "Pwede na akong mag-rest, Daddy, dahil nakita na kita."
Sabi pa ni Angel at hinaplos ang mukha ng daddy niya. Pero umiling si Lemuel at sinubsob ang mukha sa balikat ni Angel. No, no. Iling na sagot ni Lemuel sa anak niya. His voice was broken habang humahagulhol itong nakasubsob sa balikat ng anak niya. Hinaplos ni Angel ang likod ng kanyang daddy habang nakatingin sa akin. She gave me a smile at nag-flying kiss pa. Ang unfair naman yun, daddy. Inosenteng wika niya, kaya umangat ang ulo ni Lemuel at tumingin sa anak niya. Sinagot na ni Papa Jesus ang dilangan ko, daddy. Kaya tuparin ko rin ang promise ko. Sabi niya at hinaplos ulit ang mukha ng daddy niya at pinunasan ang mga luha nito. Pinalibutan ng maliliit na halik ni Angel ang mukha ng daddy niya at niyakap niya ulit ito ng mahigpit. Huwag na ikaw umiyak, daddy, dahil masaya naman akong nakita kita at nayakap ng mahigpit. Ngiti niyang sabi kaya mas lalong umiyak si Lemuel. Pinunasan ko ang mga luha ko dahil sa sitwasyon nila ngayon. Mommy? Tawag niya sa akin kaya lumapit ako. Nakita ko ang mala Angel niyang mukha, maaliwalas. Ang tuwa at galak sa mga mata niya dahil kumikislap na ito. She's happy. Aalis siyang masaya. Mahal ko kayo ng daddy ko. Always remember that your angel is always be your angel. Paalala niya at yumakap na naman sa daddy niya. Salamat Papa Jesus kasi nakita ko pa ang daddy ko bago ako mawala. Panalangin niya habang nakayakap sa daddy niya. Kaya ang mga luha ko'y hindi ko na mapigilan dahil alam kong malapit nang sumuko ang puso niya. Malapit na siyang kunin sa akin. Lumapit ako sa kanya at yumakap rin kay Angel. Yakap na alam kong hindi ko na mabibigay sa kanya kapag wala na. I love you so much. Sabi ko habang umiiyak. You're always here. Kinuha ko ang kamay niya at itinapat ito sa dibdib ko. Hinawakan niya ang mukha ko at hinalikan ako sa noo, sa pisngi, sa ilong at sa mga labi. Hanggang sa muli, Mommy and Daddy, mahal na mahal ko kayo. I love you all. Huling sabi niya sa akin at nagpaalam na munang matulog. Please baby, don't sleep. Litong pagpipigil ng daddy niya kaya ngumiti ito. Magpapahinga lang ako, daddy. Sagot naman ito. Please, don't leave me, please. Daddy wants to play with you, honey, please. Pakiusap niya habang ang mga luhay umaagos sa mga mata. Magpapahinga lang ako, daddy ko. Ngiting sabi ni Angel at tinaplos ang mukha ng daddy niya. Let her rest first. Sabi ko kay Lemuel at pinisilang kamay niya. Hindi siya mawawala. Takot na tanong niya sa akin. Umiling ako at inayos ko muna ang higaan niya at tinaplos ang ulo niya hanggang sa nakatulog na siya. Ace Lemuel's point of view. Matutong magpatawad, matutong magparaya, matutong makontento, at matutong makibagay. Maraming nangyari sa nakaraan, maraming lason na natutunan, kaya sapat na ang ganitong sitwasyon para sa akin o sa amin dahil kailangan maitama ang mali upang hindi na madagdagan ang pangalawang pagkakamali. Naglapag ako ng bulaklak sa puntod ni Angel Aisin Williams at umupo ako sa damuhan. It's so much painful na wala akong nagawa kundi sundin ang gusto niya. Inalis ko pa ang mga nalaglag na mga dahon sa may bandang pangalan niya mismo at hinaplos ito. I miss her so much, pero kahit sa maliit na panahon lang na binigay sa amin mag-ama. Pero siya ang dahilan kung bakit ako nabuo. Dahil ang pangarap ko noon na magkaroon ng anak, sa mismong pinangarap kong magiging ina, ay naganap. Though, it is a painful mistake, pero sapat na ito upang ako'y mabuo. Dahil Ace Angelo Shan is with me, at hindi siya pinagkait sa akin ng mommy niya. I miss you, honey. Sabi ko habang hinahaplos ang puntod niya. Itong pangyayari sa buhay ko ang hindi ako makamove on kahit sa ang anggulo. Wala pang 1 taong kasama ko si Angel bago nag-collapse ang heart niya. Ang sakit pero wala akong magawa dahil siya na rin ang nagsabi na hindi niya makayang operation kung susubukan namin at isa pa, nag-promise daw siya kay Papa Jesus kaya dapat tuparin na niya. Bilang isang ama, mahirap kapag susundin mo ang hiling at gustuhin ng iyong anak dahil ipapakita mong okay lang ang lahat kahit ang sakit na, kahit durog ka na,
Dahil ikaw mismo sa sarili mo, alam mong kukunin na siya at hanggang kailan lang ang buhay niya. You need to prepare yourself. Pero ang hindi ka prepare ay ang isiping sa 5 taon without knowing may twin existing at parang panaginip lang rin ang katotohanan na mawalan ka ng supling. Pinunasan ko ang mga luha ko dahil kapag dumadalaw ako rito, hindi ko talaga maiwasan at mapigilan ng umiyak. It's painful. It broke me in pieces. Parang hindi na ata kita maibabalik. Tanong ko dahil isa lang ang hiling niya, ang ibalik siya kahit sa pangalan na lang upang hindi malungkot ang mommy niya. Naramdaman kong dumaan ang malamig na hangin sa katawan ko, kaya ngumiti ako. Natatakot ka atang hindi maibalik ang pangalan mo no? Angel Asin? Tawang tanong ko dahil ramdam ko siya na parang nakayakap siya sa akin dahil may parte sa katawan ko ang malamig. Dalawin mo ang mommy mo sa panaginip. Baka sakaling mahalin pa ako ulit. Utos ko sa kanya tumawa. Sometimes, life need not to be long-lived for it to be meaningful dahil napatunayan ito ng anak ko. Sa murang edad ni Angel, nakita ko ang saya sa mukha niya. It's no more pain sa kanya dahil nilaban niya ang buhay niya hanggang sa makita niya ako. She's a gift from above and she's our angel now. Life is a learning process and you have to try to learn what's the best for you. Sa laban ng buhay dito sa mundo, kailangan maingat ka. Lahat nakaplano. Dapat lahat pala dedicated to Him. Also, because we are living in a lies broken world. Dahil tayo rin mismo ang gumagawa ng ikakasakit natin. Because some suffering is due to our sinful and wrong choices. But some is due simply to the world being fallen. Alam kong lahat na nangyari simula noon ay plano ng Diyos. May plano siya sa pain na ibinigay niya sa akin, sa amin, upang ma-open ang vision ko at makita. Matuto sa mga bagay-bagay na kahit maliit sa akin, malaki naman pala sa iba. You must hurt in order to know, fall in order to grow, lose in order to gain. Because life's greatest lessons are learned through pain. At makikita mo na dawn begins tomorrow. In Romans 5:3-5, not only so, but we also glory in our sufferings, because we know that suffering produces perseverance, perseverance character, and character hope. And hope does not put us to shame, because God's love has been poured out into our hearts through the Holy Spirit, who has been given to us. This word of God remains to my mind when I was detained to a military prison in US. The scripture in the Bible that I always read. I'm always working on it and apply it in my daily lives. God, the Fatima, the prayers, the anchor of life, and follow the good news because you have Fatima in the Lord of your God, for He will watch over you and heal you in times of physical and emotional pain. Sorry, we're late. Nagangat ako ng tingin dahil narinig ko ang boses ni Pamela. Mabilis akong tumayo at kinuha ang hawak-hawak niyang gitara at inanlayan siyang umupo at umupo sa tabi niya. Si Ace Angelo naman ay umupo sa may kandungan ko na makaupo ulit ako at nilapag sa damuhan ang gitara ni Pamela. Sorry, late kami. Sabi niya ulit at inabot ang gitara niya at nagsimulang i-tuning ang gitara sa tamang tune nito. It's okay, no worries. Sagot ko naman sa kanya, kaya tumangulang siya at nagsimula ng mag-plucking. Every weekend kasi, ay plano naming magkaroon ng time kay Angelo. Yung buo kami kahit papano. Though, wala na. But she remains in our heart because the child's soul never dies. She lives on our heart. Saan kaya maganda mag-vacation, Daddy? Tanong na magaling kong anak na puro sa vacation lang ang gusto. Minsan ay sinama ko siya sa California dahil may kinuha akong papers doon para dito ulit ako ma-assign sa Pilipinas bilang isang officer. Ang California namin ay umabot sa San Francisco para dalawin ang kambal ni Kuya Alvarez. Rio, sagot ko rin. Rio de Janeiro? Gulat na tanong niya at tumingin sa mommy niya. Daddy, pahiram ng phone. Sabi niya at kinuha na agad ang telepono ko. You want to go there? Tanong ko at hinalika ng tuktok ng ulo niya habang tinitignan niya mga tourist spot doon. Kung payagan ako ng mommy daddy ko. Sagot niya at sinandal ang ulo sa may dibdib ko habang busy sa mga lugar na magaganda. Wala kang planong mag-aral?
Tanong sa kanya ng mommy niya, kaya napatingin siya rito. Mayroon po pero matagal pa naman yun, mommy. 5 pa lang si Angelo. Sagot niya ulit. So kailan mo gustong mag-aral? Kapag 20 years old ka na? Masungit na tanong ng mommy niya, kaya sumimangot ito at ibinalik ang telepono ko. Kapag ganito na ang sistema na mag-ina, ay hindi na ako nangingialam. Dahil natatakot ako na baka isang pagkakamali ko lang, hindi ko na makasama ang anak ko. I let my ex-wife do what the best for our child, dahil siya lang nakakaalam. Kasi ako, konti pa lang ang time at panahon ko na makasama sila. Inutusan kong kunin ni Angelo ang pagkain sa sasakyan para makausap ko ng masinsinan ng mommy niya. Ano sa palagay mo? Pwede pa ba? Tanong ko kay Pamela, nang malayo na sa amin ng bata. Let the child explore. It's learning also. Pangungumbinsi ko. Tumingin lang siya sa akin habang abala mga daliri niya sa strings ng gitara. Ikaw ang bahala. Basta sa araw mo dahil hindi mo siya mahihiram sa araw ko. Seryosong sabi niya, kaya tumango ako. We've settled the best for Angelo, kaya ganito ang sistema namin. Dito sa town ni Angel ang tagpuan namin, and after kung saan ko sasama si Angelo. Kapag araw naman niya ay doon si Angelo. Mahirap man para sa bata, pero wala akong magagawa, dahil we settled it at ito ang nararapat. Hindi ka ba sasama? Tanong ko. Nagbabaka sakali ako pero umiling siya. I know that she's dating someone. Nakamove on na siya sa akin, na dapat lang din naman. Time niyo yan na mag-ama. Sagot niya kaya wala akong nagawa kundi tumango na lang. Thank you for giving me a chance para maging isang ama. Pasalamat ko sa kanya. No worries. Maikling sagot niya nagsimula ng kumanta. Pinunasan ko ang mga luha niya gamit ang hinlalaki ko. Masakit mawalan. It's remain the broken pieces. Kahit balibalik ta rin mo pa, andito na lang sa puso namin si Angel. At kahit anong gawin, ay hindi na siya maibabalik. I'm sorry, Babs. Hingi ko ulit ng tawad, kaya minulat niya mga mata niya at tumingin sa akin. She's smiling. Siya yung taong hindi ako sinisi. Hindi niya pinaramdam sa akin na may kasalanan ako, na dapat siya mismo may karapatan kamuhian ako. Gawin ang lahat para sa ikakasakit ko. But she cannot. She's good and everything. Basta para sa ikabubuti ng lahat. Ang ganda ng mindset niya dahil kahit raw anong gawin niya, Angel is part of our lives and a memory also. My ex-wife deserved to be loved and be happy. She misses our Angel at itong lungkot na ito ang ayaw ni Angel. Kaya nakiusap siya na ibalik ko siya sa pangalan niya. Kapag makabuo ulit kami ng mommy niya, pero malabo nang mangyari yun. Dahil may bagong mahal na ang mommy niya at naramdaman kong silang magkawangis at hindi ako. I'll accept everything kung saan siya masaya. Masaya na rin ako para sa kanya. Naglaan pa kami ng oras para masamahan si Angel sa puntod niya. Bago ako nagpasyang mauna na kami ni Angelo kay Pamela. Dahil may dinner pa si mommy sa bahay kapag nasa akin ang apo nila. Bumabawi rin kasi sila dahil hindi rin nila alam na may dalawang bata na nag-exist sa mundo. Maraming panghihinayang, maraming what-ifs. Simula noong una pero lahat ng yun, hindi na maibabalik ang isang buhay, ang anak ko. Hawak kamay-kamay naglakad palayo ni Angelo. Lumingon pa ako kay Pamela upang kumuway sa kanya. At nakita ko siyang tumango at kumaway rin. Ako ang patunay na hindi lahat ng buhay pag-ibig ay may happily ever after. God created man, and after He created woman, from the ribs of Adam, He created people out of love, for the purpose of sharing love. People created to love God and each other. Additionally, when God created people, He gave them good work to do so, that they might experience God's goodness and reflect His image in the way they care for the world and for each other. God is the author, creator, and sustainer of both old and new creations affirmed, confirmed and restored the original created order so that, as His new creation, men are to lead by loving service, and women are to joyfully support the leadership in their home. Lesson in life. Sa buhay ng tao ay hindi madali ang laban. Maraming experiences na alam mong tama pero mali pala talaga. Pero ito ang kailangan mong maranasan upang ikaw ay tumatag dahil lahat ng bagay na nangyayari ay may magandang sagot sa huli.
Fact in real life is that the decision making na dapat talaga ay nakaalalay ang panalangin, nakaalalay ang pananampalataya sa lahat ng bagay. Para lahat ng bagay ay aayon sa iyo kung talagang para sa iyo. I love you, Daddy! Sigaw ni Ace Angelo Sean at humalik sa pisngi ko. Inayos ko muna ang seatbelt niya at hinalikan na rin siya sa noo. I love you too, baby. Sagot ko sa kanya at binuhay na ang makina ng sasakyan ko at pinatakbo na ito. Being a single dad is happy dahil sa anak mo na lang iikot ang atensyon mo. Wala ka ng time sa lahat, lalo na sa pag-ibig. Kung alam mo sa sarili mong you emblem by love sa mismong mommy ng anak mo. Hanggang sa muli, I am General Eslimwell Williams and she is Dr. Pamelia Jane Jackson, my ex-wife and soon to be my wife again. Maraming salamat sa pagkikinig ng aming love story. Thank you and God bless you all. Love, My Views TV.